Halos madapa na si Riley sa koridor kamamadali habang bitbit ang mga dokumentong kailangan niya nang tapusin. Excuse me, padaan muna guys. Ano ba yan Riley? Nakakabangga ka na. Sorry, nagmamadali lang talaga ako ngayon eh. Hala, hindi pwede. Patay, nahulog na tuloy lahat ng documents ko sa sahig. Maliit na problema lang yan para ika-stress mo. Pwede namang i-print mo na lang ulit yan lahat. Sir Zack, nandyan po pala kayo. Sige po, ipiprint ko na lang po ulit lahat. Salamat po sa suggestion niya, sir. And make sure na tatapusin mo lahat yan ngayong araw. Nakakaintindihan ba tayo? Opo, sir. Tatapusin ko po lahat ng to within the day. Matapos ang trabaho, kaagad na dumiretso sa isang bar si Riley, kasamang kaibigan na si Ashley. Ang Zacarias na yon, sobrang sungit. Alam mo, sinasabi ko talaga sa'yo, sigurado akong lalaki rin yung gusto nun. Obvious namang wala siyang interes sa mga babae. O diba, kita mo naman kung paano na naman ako binaliwala ng lalaking yun kanina. Sigurado talaga akong hindi tulad natin ang tipo ng CEO na yun. Nakangising sabi ni Riley na may tama na rin ang alak. Hoy, Riley Mendez, hinaan mo ngang boses mo dyan. Baka marinig ka nun ni Sir Zack, yari ka talaga. Lasing ka na no? Wala tayo ngayon sa lecheng kumpanya na yun. Nandito tayo sa isang bar at ini-enjoy ang mga sahod natin. Tsaka ano ba? Paano naman maliligaw ang lalaking yun dito kung puro trabaho na lang ang nasa isip nun? Basta, malakas talagang kutob ko na pogi rin ang hanap ng lalaking yun. Masyado ka namang judgmental, Riley. Malay mo naman suplado lang talaga. Ikaw naman, pinagkamalan mo agad na bakla. Sira ka talaga. Tsaka, sayang naman kung totoo yung sinasabi mo. Ang gwapo-gwapo at super yummy kaya ni sir. Sayang ang jeans niya kapag nagkataon. Gaga ka! Ano pinagsasasabi mo dyan? Kung makapagsalita ka parang wala kang jowa Nako, masyado ka na talagang nagpabulag sa lalaking yun. Alam mo, talagang nakapag-decide na rin talaga ako. It's now or never. Magre-resign na ako, as in now na. Hindi ko na rin naman kasi kayang pagiging diktador ng suplado na yun. Ayoko na talagang makatrabaho ang Zacarias na yon ever. Wow, magre-resign ka na talaga. Sure? Is that your final answer? Hay, nakailang buwan ka na ba sa company niya? Tama, mag-iisang taon ka na nga pala, diba? Yung kasasabi mong magre-resign ka pero umabot ka na ng 1 year. Hay nako, wag ako. The moment na sinabi mo yan, parang sinabi mo na rin hindi ka pa talaga magre-resign. Hoy, legit talaga to ngayon. Magre-resign na talaga ako, as in. Bakit may pa-stand-up ovation ka dyan? Kaya mo pa bang tumayo? Pag-gewang-gewang ka na Saan ka ba pupunta? Nakapag-desisyon na ako, Ashley. Pupuntahan kong Zacarias na yon. Kailangan na naming magtuos na dalawa ngayon. Gagantihan ko siya sa lahat ng pagpapahirap niya sa ating lahat. Talaga? Thank you Sige, go! Fighting! Cheer lang kita. Pero, tulog pala muna ako dito ngayon Sige, basta humanda talaga sa akin yung Zacarias na yan ngayon. Halos 1 oras nang naglalakad si Riley na pagewang-gewang sa gilid ng kalsada. Ay, teka. Hindi ko nga pala alam kung saan nakatira yung lalaking yun. Tama. Taxi? Kailangan ko sumakay ng taxi. Siguradong dadalhin ako nun sa masungit na CEO. Taxi! Hoy, pasakay ako! Hoy! Wala talagang hihinto sa inyo Sinusubukan nyo talaga akong lahat. Pwes, dito naman ako tatayo ngayon sa gitna ng kalsada. Taxi! What the? Hey miss! Anong ginagawa mo sa gitna ng kalsada? Muntik na kitang masagasaan Gusto mo ba talagang mamatay? Teka. Pamilyar sa akin ang boses na yun Hindi nga nagkakamali si Riley sa narinig. Wala siyang kamalay-malay ngayon na si Zacarias pala ang lalaking nakatagpo niya. Hoy, ikaw! Gaano katagal mo balak tumayo dyan? Naghihintay ka bang bigyan kita ng pera? Bakit ba hanggang dito naririnig ko pa rin ang boses ng ugok na yon? Hoy! Zacarias! Umalis ka sa sistema ko! Shh! Hey miss! Anong sabi mo? Saan ka pupunta? At saka, anong ginagawa mo? Bakit pumapasok ka sa kotse ko? Lumabas ka!
Dahan-dahang inayos ni Riley ang gulo-gulo niyang buhok na nakaharang sa kanyang mukha. Hoy, pwede ba? Itiko mo nga yung bibig mo. Kung hindi, tutuklapin ko yung mukha mo. Teka, sorry. Natakot ka ba sa akin, Manong? Kaboses mo lang kasi talaga yung walang yakong boss. Alam mo, bad trip na bad trip talaga ako sa kanya. Sobrang sama ng ugali, as in sobra. Sa tingin ko nga bad trip lang yun sa akin kasi mas maganda ako sa kanya eh. Miss, pwede bang bumaba ka? Ha? Hoy Manong, pwede ba wag mo kong pababain? Umalis na tayo, dalhin mo ako dun sa demonyo kong boss. Dalhin mo ako sa bahay niya, parang awa mo na kasi bala kong sunugin yung bahay niya. Nasisira na bang ulo mo? Baliw ka ba? Bumaba ka na sa kotse ko. Manong, ano ba? Ang kulit-kulit mo, hindi ako bababa dito. Magsasalita pa sana si Riley pero naduduwal na siya. Anong ginagawa mo? Anong gagawin mo sa kotse ko? Manong, parang nasusuka talaga ako eh. Hoy, hindi pwede yan. Hindi mo pwedeng gawin dito yan sa kotse ko. Bumaba ka muna. Teka, ano ba? Bakit ba pinapalabas mo ko? Huwag mo ko itulak. Alam mo, paglabas sa batas trapiko yan. Hindi ako lalabas dito. Parang awa mo na, miss. Bumaba ka na. Ayoko nga sabi. Ayoko. Sinabi ng ayoko. Nang bigla na namang hindi napigilan ni Riley ang pagsuka niya sa loob ng sasakyan ni Zach. No! Anong ginawa mo? Bakit dito pa sa kotse ko? Napapakamot na sabi ng lalaki. Finally! Mas okay ng pakiramdam ko ngayon. You're so disgusting. Anong ginawa mo sa kotse ko? Ang aarte mo naman, Manong. Let's go na. Please. Bakit ba ang dami kong kailangang pagdaanan ngayong araw na to? Bakit ko kailangang makita ang katulad mo? Nakaka-frustrate talaga. Manong, ano ba bang hinihintay mo? Ihatid mo na ako sa bahay ng Zacarias na yon, ngayon na. Tara na. Miss, pwede ba tumigil ka na? Ang ingay mo. Bilisan mo na kasi, Manong. Let's go. Makalipas ang isang oras ay nakarating na ang kotse ni Zach sa tapat ng kanyang bahay. Sakay pa rin ang kotse niya si Riley na mahimbing na ngayong natutulog. Bakit ba sa dami ng tao sa akin pa kailangang mangyari ang lahat ng to? Manong? Sa wakas gising ka na. Miss, pwede bang sabihin mo sa akin kung saan ka nakatira? Hindi pwedeng pumasok ka sa bahay ko. Manong, nasa bahay na po ba tayo ng boss kong si Zacarias? Oo, nandito na tayo. Ano bang gusto mo sa kanya? Sabihin mo sa akin. Tapusin na natin ang usapan na to. Kailangan ko na kasi siyang patumbahin ngayon. Anong sabi mo? Nababaliw ka na. Kaagad na lumabas si Riley ng kotse habang pagewang-gewang pa rin. Nasaan ang lalaking yon? Miss, lasing ka. Saan ka pupunta? Sandali lang. Ano ba yon? Ikaw iharap mo nga sa akin dito yung lalaking yon. Gusto mo ba talaga siyang makita? Oo, kaya nga iharap mo sa akin yung lalaki na yon. Nandito ako. Ako ang lalaking hinahanap mo. Ako si Zach, ang lalaking gusto mong makilala at patayin ngayong gabi. Kinabukasan, dama ni Riley hanggang kaluluwa ang hangover niya. Nakapikit na bumangon si Riley ng kama habang hawak ang kanyang ulo. Grabe, sobrang sakit ng ulo ko. My God, hindi na talaga ako dapat uminom kagabi. I guess, ganun nga. Sa tingin ko, ganun nga dapat ang ginawa mo. Teka, ang boses na yun? Mukhang ngayon, alam mo na kung sino ako. Buksan mong mga mata mo at tingnan mo ko. Hala, Sir Zach? Ikaw? OMG! Sir Zach? Teka, nasan po ba ako ngayon? Hindi ito ang kwarto ko. Sir, ano po bang nangyari sa akin? Wait, may nangyari po ba sa atin? Walang nangyari sa atin. Wala kang dapat ipag-alala. Hindi ikaw ang type ko at wala akong plano na makatabi ka sa higaan. Not once, not in a million years. I see. Mukhang hate na hate mo talaga ako, sir, Anyway, may ginawa po ba ako sa iyong masama kagabi?
Ngayon, tinatanong mo ako kung may ginawa kang mali? Seryoso ka ba? Sandali lang. Tsaka, bakit ngayon, Sir Zack nang tawag mo sa akin? Isa ka ba sa mga empleyado ko? Anong pangalan mo? Sir, seryoso po ba yan? Hindi niyo po ba talaga ako namumukhaan? Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Sorry po. Well, opo, isa po ako sa mga empleyado nyo. Sa Strategic Planning Department po. Ako po si Riley Mendez. Oh, Riley Mendez? Pasensya ka na. Hindi kasi ako magaling magmemorya ng mukha ng mga tao. Tsaka isa pa, hindi ka naman importante para tandaan ko eh. Wow ha? Straightforward talagang pagiging bastos ninyo, no? Pabulong na sabi ni Riley. Ano? May sinasabi ka ba, Miss Mendez? No. Wala po yun, Sir Zack. By the way, paano po ba talaga ako napunta dito? I mean, ang huling naalala ko lang po kasi nasa isang bar ako kasama yung kaibigan ko. Tapos, wala na akong maalala pagkatapos nun. Ano? Wala ka ba talagang natatandaan? Opo, sir. Wala po talaga akong naaalala. Usually, ganun po talaga ako kapag nakakainom ng marami. Hindi to pwede. Hindi to maaari. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Baka naman nagsisinungaling ka lang. No sir, as in, totoo po talagang sinasabi ko. Kaya nga po tinatanong kita, Sir Zack, kung paano ba talaga ako napunta dito? Hala, kusa ba akong pumunta dito, sir? May sinabi o ginawa po ba ako sa iyong mali? This is unfair. Kailangan mong matandaan ang lahat. Dahil kung hindi, lagot ka sa akin. Hala sir, kung ano man po yung nangyari kagabi, hindi ko lang po alam ang ginagawa ko noon. Promise po. Sorry na po, sir. Ang mabuti pa, ayusin mo na yung sarili mo at umalis ka na dito sa pamamahay ko. Sir Zack, kalimutan niyo na po kung ano man yung nangyari kagabi. Lasing po talaga ako noon. Patawarin niyo na po ako, sir. 5 minuto lang ang ibibigay ko sa'yo, kundi kakalad ka rin kita palabas. Sir, please, hindi ko po talaga maalala ang nangyari. As in, promise po talaga. Kapag hindi ka pa umalis dito, tatanggalin kita sa trabaho. Makalipas lamang ang ilang minuto, nakalabas na si Riley sa bahay ni Zack. Napakasama talaga ng ugali. Hindi man lang ako na-invite mag-breakfast. Pakiramdam ko tuloy para akong pasaway na anak na biglang napalayas. Inis na sabi ni Riley habang napapaisip sa labas ng bahay ni Zack. Hey! Sandali lang, Miss Mendez. Sir? Yes po? May kailangan pa po ba kayong sabihin sa akin? Oo, may nakalimutan lang akong sabihin sa'yo. Ganito na lang. Bibigyan kita ng 1 linggo para maalala lahat ng nangyari kagabi. At kapag hindi mo natandaan, tatanggalin kita sa kumpanya ko. Okay ba yon? Opo sir, copy po. Pero teka lang po, Sir Zack. Bakit naman po may ganon? At saka, isa pa. Kailangan mo pa rin magtrabaho ng maayos. Huwag mong sisihin ng alak kung bakit hindi ka makakapasok ngayon. Dapat makita kita sa opisina. Okay ba yon? Okay po, Sir Zack. Halos kalahating oras lamang ang ginawang paghahanda ni Riley bago pumasok ng trabaho. My God! Teka! Talagang sinabi ko ba yun? Muntik nang maibuga ni Riley ang iniinom na kape nang marinig ang kwento ni Ashley. Oo, sigurado ako sa mga narinig ko at sa ginawa mo kahit lasing ako, no? Ikaw lang talaga tong hindi. Wala ka ba talagang maalala sa mga nangyari? Alam mo, kinakabahan talaga ako para sa buhay mo. Ashley naman, tinatakot mo pa ako eh. Malay ko ba kasi kung anong nangyari? Sa una pa lang talaga dapat hindi na tayo uminom eh. Loka-loka, sinisi ba naman ang alak? Kasalanan ba ng alak kung deep inside may deadly feelings ka para kay Sir Zack? Nakatulong pa nga yun para ilabas mo ang totoo mong nararamdaman mo eh. Ayos ka lang? Mukha ba talagang nakatulong yun sa akin? Hay, dapat talaga siguro ako mag-resign ngayon. Paano ko pa siya haharapin kung may nagawa o nasabi pala akong masama sa kanya? At ang pinakamalaking tanong, may iba ka na bang lilipatan if ever? Natatandaan mo, marami kang bills na kailangang bayaran. Alam mo, ang dapat na ginagawa mo ngayon ay bumawi o kaya magpa-good shot dun kay Sir Zack.
Tama, may point ka. Pero anong gagawin ko para i-please yun? Paano kung bigla na lang niya akong tanggalin dito? Kumalma ka, Riley. Laban lang. Basta magpakabait ka na sa kanya simula ngayon. Itigil mo ng pangbabackstab mo sa kanya, okay? Sige, titingnan ko kung kaya ko. Makakaya mo. Believe in yourself. Isipin mo lang, pera, 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 ganun. Tsaka, since binigyan ka ni Sir Zack ng 1 linggo para maalala yon, grab the opportunity na. Malay mo, ikabawas yun ang init ng ulo niya sa'yo. Sana nga. Pero may part talaga sa akin na parang ayaw ko na ulit yun maalala eh. Baka mas maging magulo pa ang lahat kapag naalala ko kung anong nangyari. Mukhang mas mababaliw yata ako nun. Pero kailangan mo pa rin mamili. Kung kailangan mo pa ng trabaho, tandaan mo, alalahanin mo. Wala ka ng ibang solusyon sa problema mo kundi yun lang. Pagkaraan ng ilang minutong break ay muling bumalik si Riley sa kanyang desk na hindi pa rin makapag-focus sa kanyang trabaho. Ano ba kasing nangyari kagabi? Ay nako, dapat maalala ko na talaga yun. Bulong niya sa sarili. Riley! Oh, Ashley, bakit? Pinapatawag ka ni Sir Zack dun sa office niya. Ha? Teka, bakit daw? Ano namang dahilan niya para ipatawag ako? Wala rin akong idea. Ang mabuti pa, puntahan mo na siya agad ngayon. Sige ka, baka bilangan ka na naman nun ni Sir. Wala pang 1 minuto, kaagad na nakapunta si Riley sa office ni Zack. Sir Zack, bakit po? Hinihingal na tanong ni Riley. Wait! Sandali lang. Tumakbo ka pa papunta dito? Medyo lang naman po sir. Baka po kasi urgent yung pagtawag niyo sa akin. Hindi mo dapat ginagawa yon. Paano kung nasaktan ka habang papunta dito? Teka, nag-aalala ka po ba sa akin, sir? Ano? Saan mo naman nakuha ang ideya na yan? Anong pinagsasasabi mo? Sobrang defensive, sir, ha? Kung ganon, bakit pulang-pula po yung buong mukha mo ngayon? Mabuti pa, wag mo na akong asarin. Normal lang sa akin to. Gusto mo ba talagang masisante ka na ngayon? Hala, sir, parang di ka naman mabiro. By the way, bakit mo pala ako pinapunta dito, sir? Gusto ko lang malaman kung may naaalala ka na. Alam mo na, yung tungkol sa nangyari kagabi. Actually, wala pa po talaga akong naaalala hanggang ngayon. Pero sinusubukan ko po talaga ang lahat para maalala ko. I swear, ginagawa ko po talaga yung best ko para maalala yun. Talaga? O sige, yun lang naman ang gusto kong malaman. Bumalik ka na sa trabaho mo. Po? Yun na po yun, sir? Oo, yun na yun. Okay po. So, babalik na po ako ngayon sa pwesto ko? Sandali lang. Mula ngayon, lagi ka nang pupunta dito. Oras-oras. Mula ngayon, gagawin mo yun sa loob ng 1 linggo. Ipaalam mo sa akin kapag may naalala ka na. Sir, pero paano po kung hindi ko talaga maalala for 1 week? Eh di sisante ka na. Sisante agad? Agad-agad talaga, sir? Oo, at saka yun naman talagang nangyari kagabi. Kaya nga binibigyan kita ng 1 linggo para maalala yun eh. Sir, sinabi ko po ba talaga yun? Sir, kailangan na kailangan ko pong trabahong to. Hindi ko naman po talaga gustong mag-resign. Wala naman po talaga yun sa plano ko, tsaka wala po ako sa sarili ko nun. Wala pong sense ang pinagsasabi ko sa'yo nun, sir. Sa totoo lang, wala naman akong pakialam. Totoo man o hindi yung sinasabi mo, kailangan mo pa rin harapin yung mga ginawa mo kagabi. Sir Zack, sige po, okay. Pero kapag naalala ko naman po lahat, hindi po ba ako matatanggal sa trabaho ko dito? Oo naman, magkatrabaho ka pa rin dito sa kumpanya habang naaalala mo yung mga pinagagawa mo kagabi. Gusto ko yun yung mangyari. Sa sumunod na araw, halos oras-oras na pinapabalik ni Zack si Riley upang malaman kung may naaalala na ba ito. Sir Zack, pang-6 na punta ko na po dito sa office mo. Medyo nakakapagod na po kasi ang magpabalik-balik. So ngayon, nagrereklamo ka na. Sabihin mo sa akin, kung ayaw mo nang gawin to, pwede ka na rin namang mag-resign ngayon. Sir, hindi po. Hindi naman po sa nagrereklamo ako. Ano po kasi, medyo naaapektuhan na po kasi ng pabalik-balik ko dito yung trabaho ko. So, sinasabi mo sa akin ngayon na sagabal ang pagpapatawag ko sa'yo dito. Sa tingin mo ba talaga sagabal ako sa buhay mo?
No sir, hindi naman po sa ganun. As you can see, sir, pwede naman po sigurong pumunta ako dito ng kusa kung may maalala naman po ako, di ba? Para lang naman po makapag-focus ako sa trabaho. Hindi ba maapektuhan rin po nun yung company na to kung mag-feel ako bilang employee mo, sir? Mabuti naman. Nakikita ko na talagang may pakialam ka sa kumpanya ko, Miss Mendez. Oo naman po, sir. Mas mahal ko pa nga ang company na to kaysa sa buhay ko. Ganun po talaga ako ka-dedicated bilang employee dito. Kaya nga po sana... Hindi ka ba marunong mag-manage ng oras mo? Tiningnan ko ang dating application mo and it says that you know how time management works. Hindi ka rin madaling madistract sa kahit anong nangyayari sa paligid mo. At higit sa lahat, magaling kang mag-multitask pagdating sa trabaho. So, bakit ganitong ikinikilos mo ngayon? Sabihin mo sa akin, puro lang ba kasinungalingan ang nakalagay sa resume mo, Miss Mendez? Sir Zach, hindi ko po pineke ang resume ko. Totoo po ang lahat ng nakalagay doon. Kung ganon, tapos na tayong mag-usap, Miss Mendez. Makalipas ang isang oras, hindi naman inaasahan ng lahat na pupunta si Zach sa Strategic Planning Department. Sir Zach, ano pong ginagawa mo sa floor namin? Tanong ng lalaking ka-department ni Riley. Well, nandito lang ako para mag-announce. Miss Mendez, I'm going to appoint you as the new team leader of Strategic Planning Department mula bukas. Sir, ako po? Magiging team leader ng department namin? Seryoso po ba as in? Pero paano naman po nangyari yon? Parang biglaan naman po ang lahat. Deserve mo naman yon dahil sa yung dedication, loyalty at saka pagmamahal dito sa kumpanya ko. By the way, at dahil dyan, ini-invite ko kayong lahat na i-celebrate ang promotion ni Miss Mendez. Lahat tayo kakain at iinom sa isang mamahaling resto pagkatapos ng trabaho ngayon. Tulad ng sinabi ng kanilang boss, matapos ang trabaho, kaagad nang nagtungo sa isang mamahaling resto ang lahat ng nasa Strategic Planning Department. Riley, ang swerte mo naman. Na-appoint ka as new team leader ng department natin. Hirap mo na ma-reach niya na. Baka sobrang maging strict ka na sa amin. Pero congrats talaga sa'yo. Deserve mo talaga yan. Sabi ng katrabaho nitong babae. Totoo naman yan. Halos 2 weeks na tayong walang team leader. Mabuti na rin yon na talagang ikaw yung in-appoint ni sir. Super deserve mo yan, Riley. Ma'am Riley na pala dapat, no? Congrats! Speech naman dyan, Ma'am Riley Mendez. Pangaasar pa ng isa sa kanilang kaopisina. Hay, ano ba kayong lahat? Para naman kayong ewan dyan. To be honest, alam kong malaking opportunity ang binigay sa akin ni sir. Pero alam niyo yon, malaking responsibilidad rin ang kaakibat nun. Tsaka biglaan lang yung nangyari. Malay ko ba sa pagiging team leader? Feeling ko hindi pa ako ready sa posisyon na yun eh. Kung tatanggapin ko rin yun, wala namang assurance na magtatagal ako dito. Malay nyo, after few days, matanggal na ako sa company natin. Ano ba naman yung sinasabi mo? Be positive lang. Masyado ka namang advance mag-isip dyan eh. Focus ka lang sa goal ah. Fighting! Sabi pa ni Ashley sa kanya. Nag-e-enjoy ba kayong lahat? Tanong ni Zach. Sir Zach, bakit nandito po kayo ngayon? Naguguluhang tanong ni Riley. Masama bang pumunta dito ang taong mismong nanlilibre sa inyo? Tsaka hindi ba sinabi kong sasamahan ko kayong lahat dito ngayong gabi? Sir, wag mo na lang pong pansinin si Riley. Ikaw naman kasi kung ano sinasabi mo. Nilibre na nga tayo dito ni sir. I'm sorry sir, pero nakakapagtaka lang po kasi. Di ba hindi naman po kayo sumasama sa mga ganito? Riley naman, malay mo, nag-change of heart na si sir ngayon. Lahat naman pwede magbago, di ba guys? O di ba? Sabi ko sa'yo, agree silang lahat. Sir Zach, you're welcome dito. Ikaw ang nagbayad ng lahat nito kaya deserve mo rin sumali sa amin. At saka eto, kunin mo yung beer. Well, actually, hindi naman ako pwedeng uminom ngayong gabi. Sir, bakit naman? Kahit eto lang po talaga, isang shot lang. No thanks, hindi talaga ako pwedeng uminom. I'm sorry. Sayang naman. Ikaw pa naman ang nagbayad nito, sir. No, it's okay. Hindi talaga ako pwedeng malasing dahil... Dahil ano, sir? Naiintrigang tanong ng isang empleyado. Kasi may kailangan pa akong ihatid mamaya. Oh my gosh! May girlfriend ka na ba, sir? Grabe ang swerte niya naman. Teka,
Ako ba yung tinutukoy mo, sir? Ashley, tumigil ka nga dyan. Mukhang may tama ka na. Sir Zack, pagpasensyahan mo na po tong kaibigan ko ah. Uy ka naman ni Riley. It's okay. No problem. By the way, kumain na tayo at magsaya. Makalipas ang 4 na oras, halos lasing na ang lahat. Maliban kina Riley at Zack na hindi piniling uminom. Alright, let's play spin the battle this time. Yes or no game. Ang sasagot ng no, kailangang uminom ng isang mug ng beer ha. So, are you guys ready for it? Game na ba kayong lahat? Okay, since game kayong lahat, let's play. Sir Zack, I gave you the signal. Spin the battle please. Lasing na sabi ni Ashley, sabay bigay ng isang boteng walang laman kay Zack. Oh, okay, sige. Umiikot na. Let's see, kanino kaya hihinto ang bote, guys? Could it be you, my dear best friend Riley? Oh, OMG! Sa'yo tumigil ang bote, Sir Zack. Hindi ba ako exempted dito? Kailangan ko ba talagang sumali sa inyo? Oo naman, sir. Hindi ba sabi mo, pantay-pantay lang tayong lahat ngayong gabi dito? So, isa ka rin sa mga maglalaro. Paliwanag pa ni Ashley. Okay din, sige. Sinong magtatanong sa akin? Sir, pwede bang ako magtanong since ako naman po ang nag-umpisa nito? Gusto ko lang pong malaman, meron ka bang nagugustuhang babae na nandito ngayon, Sir Zack? Yes or no? Tanong ni Ashley. Kailangan ko ba talagang sagutin yan? Pwede mo naman akong tanungin ng iba. Sir, kung hindi ka sasagot, uminom na lang po kayo ng beer. Ashley, hindi pwedeng uminom si Sir Zack ngayong gabi. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya kanina? Mukhang may ibang tao pa siyang kailangang puntahan at alalayan. Sabi naman ng isang kaopisina. It's okay. Sasagutin ko na lang ang tanong ng kaibigan mo. Sigurado ka ba dyan, Sir Zack? Pwede mo namang hindi lang sagutin yon. After all, ikaw naman ang boss namin. Sabi naman ni Riley. Hindi. Okay lang talaga. At saka mas mabuting sagutin ko yon. Since halos lasing na naman kayong lahat, sana lang makalimutan nyo tong sasabihin ko. It's a yes. Oo, ang sagot ko sa tanong mo, Miss Ashley. Actually, meron akong nararamdaman para sa isang tao na nandito ngayon. OMG, sir! Hindi ba ako yon? Okay lang naman na magustuhan mo ako kahit may boyfriend na ako. Malanding sabi pa ni Ashley. Guys, everyone, tumahimik muna kayo. Masyado na kayong maingay. Lasing na talaga kayo at sa tingin ko, kailangan na nating umuwi lahat. Wait, sandali lang. Riley, sige na. Uuwi na tayong lahat kapag nasagot mo muna yung tanong ko. Ha? Sige, basta uuwi na tayong lahat pagkatapos ng tanong mo sa akin. Tanong naman ni Riley. Oo, pumapayag kaming lahat ah. Okay, ito yung special question ko sa'yo, Riley Mendez. So, how about you? May lalaki ka rin bang nagugustuhan nandito ngayon? It is a yes or no? Bakit kailangan ganun rin ang tanong sa akin? Sasagutin ko ng tanong mo. It's a no. Wala akong nagugustuhan na kahit sinong lalaki dito. Okay na ba? Talaga ba, Riley? Okay, sige. Since no ang naging answer mo, kailangan mong inumin yung alak na nasa harap mo. Ako na lang ang iinom. Agad na sabi ni Zack. Sir, teka. Hindi mo naman yan kailangang gawin. Ibaba mo na yan. Tama na please. Bakit mo ba iniinom yan? Tingnan mo nga, inubos mo pa. Okay lang. Hindi naman ako basta-bastang nalalasing. Hala, Sir Zack, teka. Sir, gumingising ka. Sir! Grabe, konti lang yung nainom niya. Tulog agad. Hina naman ito ni Sir. Sige na, umuwi na tayong lahat. Kailangan na natin gawin ang ipinangako natin kay Riley. Let's go! Sabi ni Ashley bago tumayo at umalis. Ashley, huy! Kayong lahat? Hindi nyo kami pwedeng iwan dito ni Sir Zack. Mga baliw ba kayo? Sir Zack, kailangan mong gumising. Parang awa mo na. Mag-isang inakay ni Riley ang lasing na si Zack na medyo nakakaladkad pa palabas ng resto bar. Makalipas ang 10 minuto na paglalakad, nakarating na rin silang dalawa sa isang convenience store. Sir Zack, medyo okay na po ba kayo? Kahit konti ba nabawasan ang pagkalasing mo, sir? Effective po ba yung hangover drink na yan sa'yo, sir? Oo, salamat sa pagbili nito sa akin, Miss Mendez. Sakat lang talaga ng ulo ko.
Ikaw naman kasi sir, hindi mo naman kailangang inumin yung para sa akin. Sabihin na natin, oo nga, nalalasing ako pero hindi ako basta tinatamaan ng isang mug lang ng beer. Sir, wala naman po akong intensyon na ipamukha sa'yo na mahina ka dahil nalasing ka kaagad dun sa isang baso ng beer. Sorry talaga sir. Wala kang dapat ipag-sorry sa akin. To be honest, ako pa nga ang dapat mag-sorry sa'yo. Imbis na makatulong, ganito pang nangyari. Sa totoo lang, mabilis talaga akong mawala ng malay lalo na kapag nakakainom. Pero hindi naman ako katulad mo na kung ano-anong mga bagay ang ginagawa kapag nalalasing. Hindi rin ako nakakalimot. Tsaka wala naman akong intensyon na laitin ka dahil sa mga ginawa mo. I'm sorry. No sir, it's okay. Totoo naman talagang sinabi mo eh. Sa tingin ko pareho lang tayo. Pareho lang tayo? Anong ibig mong sabihin? Talaga bang pag-inom pang pinag-uusapan natin? Parang ganun po. Actually, may bigla lang din akong na-realize ngayon. Sa kabila ng pagkakaiba natin ng estado sa buhay, parang normal na tao ka lang din naman pala katulad namin. Hindi ko talaga inaasahan na game kang samahan kami sa kahit ang taas-taas mo. Alam niyo yun, sir? Salamat dahil pinaramdam niyo sa amin na pwede rin kami sa mundo mo. Sobrang laking bagay talaga na makasama ka namin ngayon, sir. Tsaka, na-realize ko na mabait ka din pala. Oh, talaga? Well, salamat. Malaking bagay na yun sa akin. Wait, Sir Zach, unti-unting pumupula yung buong mukha mo ngayon. Okay ka lang po ba, sir? Oo naman. Isa lang to sa mga side effects kapag lasing ako. Okay po. By the way, sir, sino nga pala yung babaeng sinasabi mo kanina? Yung type mo dun sa table natin? Ano? Bakit mo naman niya tinatanong ngayon? Sinabi ko lang talaga yon para hindi inumin yung mug ng beer. Hindi ba kapag nag-no ako, kailangan ko pa rin inumin yung beer? Tama. Dapat pala nag-yes na lang din ako kanina. Meron pa pala akong tanong sa'yo, sir. Bakit mo pala ako biglang in-appoint na new team leader ng department namin? I mean, alam ko namang galit ka sa akin. Pero, meron ka po bang hidden agenda sa pagpopromote niyo sa akin? Ano bang pinagsasasabi mo? In-appoint kita as a new team leader dahil alam kong bagay ka sa posisyong yon. Deserve mo talagang ma-promote, Miss Mendez. Napatunayan mo ng sarili mo sa simula pa lang. Lumipas ng ilang araw, ngunit wala pa rin naaalala si Riley sa mga nangyari noong malasing siya. Ashley, anong gagawin ko ngayon? Kung ano-ano na talaga ginawa ko para alalahanin ng lahat pero wala pa din. Sabi ni Riley habang nakayuko sa kanyang desk. Hi Riley Mendez, wala na talaga ako maitutulong sa'yo. Bakit hindi ka kaya magpahula o magpaalbularyo para maalala mo ang lahat? Ashley naman, seryoso ba yan? Hindi naman totoo ang mga sinasabi mo eh. Walang maitutulong sa akin yung suggestions mo. Well, sinabi ko lang naman yun in case na desperado ka na lang talaga. Tsaka may 3 days ka pa naman. Kumalma ka lang dyan. Paano ko kakalma kung 3 araw na lang yun? Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Kung ako sa'yo, Riley, maghanap ka na agad ngayon ng bagong trabaho. You know, just to be ready, kailangan mo na agad ng plan B, just in case. Hindi pwede. Alam mo namang sobrang hirap ng napagdaanan ko bago makapasok sa kumpanyang to. Tsaka ang hirap-hirap kayong maghanap ng trabaho sa panahon ngayon. As if naman na makakahanap rin agad ako ng trabaho within 3 days. Bakit hindi ka na lang kaya uminom ulit? Malay mo, bumalik yung mga alaala mo kapag nalasing ka ulit. Tama. Actually, may point ka dyan. Sa totoo lang, may mga times talagang bumabalik yung mga drunken memories ko once na nakakainom ulit ako. Wait, talaga? Paano naman kung wala kang maalala at may gawin ka na namang ikapapahamak mo kapag uminom ka ulit? Hindi ko na iniisip yun. Sasamahan mo naman ako, diba? Ano? Ayoko nga. Baka this time madamay na naman ako sa kalokohan mo. Hindi ka naman iinom eh. Dapat lang na nandun ka at masiguro mo na naaalala ko na lahat ng ginawa ko nung gabing yun. Matapos ang trabaho, muling bumalik ang magkaibigan sa bar na madalas nilang puntahan. Okay, first shot, sabi ni Riley sabay lagok ng isang mug ng beer. Riley, seryoso?
Yan talaga yung first chat mo? Ang lakas na agad ng tama niyan sa'yo. Eh yun naman ang goal, diba? Kailangan kong malasing agad para malaman ko kung anong ginawa ko. Kaya i-focus mo lang yung camera sa akin. Make sure na makukunan mo ang lahat ng lalabas sa bibig ko, okay? O sige, make sure lang na hindi mo ko kakasuhan later ah. Madalas mo pa namang sukahan ng kahit sinong kasama mo. Teka, ano nga ulit ang sinabi mo? Sinusukahan ko ang mga taong nakakasama ko kapag lasing ako? Eh bakit hindi ko alam yun? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Kailangan ko ba talagang sabihin sa'yo yun, Riley? As if naman may mangyayari pa kung sasabihin ko yun sa'yo. Yun talagang number 1 na bad habit mo kapag lasing ka. As in, kapag sobrang lasing ka, susuka ka na lang bigla. Hala, parang naaalala ko ng lahat. Alam ko nang nangyari. Ano? So, ano ba talagang mga ginawa mo at sinabi mo para mabadrip sa'yo ng ganun si sir? Sobrang laki ng kasalanan ko sa kanya, Ashley. Pinagsisigawan at napagkamalan ko pa siyang taxi driver. Pagkatapos nun, sapilitan akong sumakay ng coach niya at sumuka doon. Pagkatapos nun, ininsulto ko siya to the point na ipinilit kong bakla siya. Pagkatapos nun, pasuspense ka naman eh. Anong ginawa mo pagkatapos nun? Naiintrigang tanong ni Ashley. Tapos, hinalikan ko siya sa labi. Ha? Oh my God! Baliw ka na nga talaga, Riley. Bakit mo naman ginawa yun? Eh, hinalikan ko lang naman siya para malaman kung talagang bakla si Sir Zach. O, tapos? Anong nangyari? Hindi ko masabi. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa'yo yun. Riley naman, pasuspense ka pa, sabihin mo na. Ano pa bang nangyari pagkatapos nun? Sinuntok mo ba si Sir Zach pagkatapos mo siyang halikan? May tendency rin talagang gawin mo yun eh. Hindi ko actually sure kung tama ba yung naaalala ko. Parang ang imposible kasi na mangyari. Kahit ano pa yan, sabihin mo na sa akin. Anong naaalala mo pagkatapos nun? Sa tingin ko, hinalikan ako pabalik ni Sir Zach. Pagkatapos nun, nag-blackout na lahat. Wala na akong malay pagkatapos nun. OMG, Riley, talagang ginawa niya yun? Hindi ako makapaniwala sa sinabi mo. Alam mo, hindi pa rin naman ako sure sa part na yon. Malay mo, nag-hallucinate lang ako, di ba? O nananaginip lang ako sa part na yon. Oo, pero anong pakiramdam? Ashley, hindi ko gusto yung reaksyon ng mukha at saka yung tono ng boses mo ha. Anong how does it feel ka dyan? Wala talagang kasensense ang mga sinasabi mo. Riley naman, sabihin na nating hallucination o panaginip lang yon. Pero, ano yung pakiramdam mo nung mahalikan ka ni Sir? Ashley, ano ka ba? Ang dumi ng mga iniisip mo. Walang ganung nangyari. Tingin ko baka imagination ko lang yon. Tama, siguro akala ko lang yon dahil sa sobrang kalasingan ko. Tsaka imposible naman talaga na halikan niya ako pabalik, diba? Hindi ako ang tipo ni Sir. Sinabi niya pa nga mismo sa akin yun, no? Kaya wala lang yun. Hallucination ko lang talaga siguro ang part na yun. Kalimutan mo nang sinabi ko Basta ang importante ngayon, naaalala ko ng mga nangyari. Masisave ko na rin ang trabaho ko. Kinaumagahan, masayang pumasok si Riley sa kumpanya ni Zach. Nakangiti nitong hinarap si Zach na para bang wala na siyang problemang hinaharap. Anong nginingiti-ngiti mo dyan? May nangyari ba sa'yo? Huwag mong sabihin sa aking naaalala mo ng mga nangyari nung gabing yun. Ang galing mo, sir. Tama ka. Naaalala ko na nga po ang lahat. Detailed at crystal clear na naaalala ko po ang mga nangyari nung gabing yun. Talaga? Sabihin mo sa akin, anong nangyari nung gabing yun, Miss Mendez? Ngayon po naiintindihan ko ng nararamdaman mo, sir. Malaki nga po talaga ang kasalanang nagawa ko sa iyo noon. Pasensya na po talaga kung napagtaasan kita ng boses noon, sir. Hindi ko naman po kasi talaga kayo namumukhaan nung gabing yun. Tsaka tungkol po sa pagsuka ko sa loob ng sasakyan mo, hindi ko naman po ginusto yun. Tsaka, pasensya na rin po talaga ng sobra sa pangiinsulto ko sa iyo noon. Sa pagpupumilit ko na bakla kayo kahit hindi naman po talaga totoo. Humihingi po talaga ako ng sorry sa lahat ng yon. I'm really sorry po, Sir Zach. Sandali. Yun na yun?
Sir, bakit po? May dapat pa po ba akong gawin habang nagsasorry? Kailangan po ba mag-song at saka dance portion ako habang... Sa tingin mo, yun lang ang nangyari nung gabing yun? Po, meron pa po bang iba? Oo, alam ko na naaalala mo rin ang tinutukoy ko. Sabihin mo sa akin. Sir, wala na po talaga. Alam ko lang talaga na wala akong maalala pagkatapos noon. Promise po. Hindi mo ba talaga sasabihin? O sige, wala na akong choice. Mukhang gusto mo pa atang sa akin manggaling yun. E di sige, ako magsasabi sa'yo. So, ganito ang nangyari pagkatapos. Hindi sir, okay na po. Naalala ko rin po pati ang part na yon. Okay, sige. So, sabihin mo sa akin kung anong nangyari bago ka mawala ng malay. Hinalikan nga po kita noon, pero hindi ko naman po sinasadya yun, sir. Wala lang po talaga ako sa sarili ko noon na ginagawa ko ang bagay na yun. Wala lang po talaga sa akin yun, as in. So, sinasabi mo sa akin na walang kwenta yung kiss na yun? Yes, sir, opo. Malaking pagkakamali po yun. Oh, sige, tama ka. Tama ka sa mga sinabi mo. By the way, hanggang doon na lang bang mga naaalala mo? Po, of course po. Gaya nga po ng sinabi ko, nawala na po ako ng malay pagkatapos nun. Kung ganon, salamat sa pagiging honest at sa paghingi mo ng tawad. Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Mula ngayon, hindi na kita guguluhin. Okay po Sir Zach. Salamat din po sa pagpapatawad sa nagawa ko at sa pagbibigay sa akin ng isa pang chance. Alis na po ako. Makaraan ng ilang oras, sabay na kumain sina Riley at Ashley sa loob ng isang coffee shop. So, sa tingin ko, okay na ang lahat sa pagitan nyo ni Sir? Pero bakit parang may malaki ka pa rin pinoproblema dyan? Tanong ni Ashley. Ha? Ano bang sinasabi mo dyan? Okay na ako. As in, para nga akong nabunutan ng tinik ng dinosaur. Sobrang panatag na ng kalooban ko. Pero sa tingin ko parang hindi pa. Parang may mali sa'yo. Mukhang hindi pa rin okay eh. Parang feeling ko mas mabigat pang nararamdaman mo ngayon. Ikaw talaga Ashley kung ano-anong napapansin mo. Wala na akong inaalala ngayon, okay? Hindi na namin kailangang ma-involve sa isa't isa. Tsaka sobrang saya ko ngayon kaya nga itigil mo na yung pag-i-imagine at kumain na lang tayo. Sa kabilang banda naman, kasama ni Zach na umiinom sa bahay nito ang pinsan na nagngangalang Rome. Anong nangyari? Mukhang may problema ka. Hindi ka naman basta nag-aayang uminom unless may mabigat kang problema o malalim na iniisip. Sa trabaho lang to. Kailangan ko lang mag-loosen up ng konti. Alam mo naman kung gaano kabigat ang posisyon natin bilang CEO ng kanya-kanya nating kumpanya, di ba? Bagay, tama ka rin naman Zach. Tungkol lang ba talaga sa trabaho tong pag-inom mo ngayon? Wala bang kinalaman dito yung babaeng hinahanap mo after Christmas Eve last year? Akala ko ba nakita mo na siya ulit? Yung Riley Mendez ang buong pangalan niya, di ba? Tsaka, sa pagkakaalam ko, empleyado mo na siya ngayon. Di ba gusto mo siya? Bakit hindi mo pa siya ligawan? Ano bang sinasabi mo, Rome? Hindi ko na siya gusto. Ano? Hindi mo na siya gusto? Teka, ano bang nangyari sa inyong dalawa? Huwag mo sabihin sa akin na nalasing na naman ang babae na yon tapos hindi niya naman maalala nung hinalikan ka niya. Sa totoo lang, naaalala niya ang ginawa niyang paghalik sa akin. Oh? Talaga? So anong nangyari pagkatapos nun? Nagsimula ka na bang manligaw sa kanya? Sinabi mo na bang na love at first kiss ka sa kanya 1 year ago? Come on, anong nangyari? Actually, hindi niya pa rin alam ang tungkol doon. Wala pa rin siyang alam na nagkita na kami bago pa siya magtrabaho sa kumpanya ko. At yung halik na naaalala niya, yun yung pangalawang beses na hinalikan niya ako nung lasing na naman siya. Wow, so hinalikan ka niya ng 2 beses? Grabe naman. May sinabi pa ba siyang ibang bagay sa'yo pagkatapos nun? Like, para bang may nagbago ba sa inyo? Hindi ba siya kinikilig o kahit na ano pagkatapos niyong mag-kiss? Well, wala. Wala siyang naramdaman. Kahit naalala niya yun, wala talaga. Ang sabi niya, wala lang sa kanya yung halik na yun. Para sa kanya, malaking pagkakamali lang yung nangyari. Kaya nga, paano ko sasabihin sa kanya na first meeting pa lang nung 1 taon, ganun na yung nangyari na nagkagusto na ako sa kanya? Anong sense kung sasabihin ko sa kanya yung nararamdaman ko kung hindi naman ganun yung nararamdaman niya para sa akin? Oh, sabagay. Problema nga yan, bro.
Sa tingin ko nahihirapan ka nga. Naiintindihan kong pinagdadaanan mo. Umasa na lang tayo na magkakaroon ng himala. Makalipas ang ilang araw, naging madalang na ang pagkikita ni Riley at Zack sa loob ng kumpanya. Alright, mukhang balik na naman ang pagiging suplado ng CEO natin. Hi Riley, akala ko talaga ikaw nang makakapagpabago kay Sir Zack. Pero parang wala talagang nagbago. Pero at least hindi na siya kasing over kagaya nung dati. Medyo approachable naman siya ngayon. Tatango na ng may konting smile kapag binabati. Mukhang mas okay naman yon kaysa wala talagang response, diba? Riley Mendez, hello! Nandyan ka ba? May kausap ba ako dito ngayon? Kanina pa ako daldal ng daldal, hindi ka sumasagot. Kung meron talagang malaki ang pagbabago dito, ikaw yun Riley. Lagi na lang lumilipad ang isip mo. Puro trabaho na lang nasa sistema mo ngayon. Parang feeling ko nga ginagamit mo lang bilang coping mechanism ang trabaho. Sabihin mo nga sa akin, may malaking problema ba? Pwede kitang tulungan sa kahit ano, except sa pera, okay? So, ano bang nagpapagulo sa isip mo ngayon? Teka, Ashley, feeling mo lang yan. Tsaka ano pa bang kailangan kong problemahin bukod sa trabahong dapat nating tapusin? Ang dami mong napapansin these days. Bakit hindi ka kaya magpatingin sa psychiatrist? Sa tingin mo ba mawawala na ako sa sarili ko? Sigurado ako sa instinct ko, no? Nako, ayaw mo lang talaga sabihin sa akin, Riley. Ramdam kong may tinatago ka sa akin. Hay nako, kumain na lang tayo, Ashley. Alam kong pagkain lang ang sagot niyan sa pag-hallucinate mo. Tara na, libre ko. Talaga? Sige Ma'am Riley, let's go! Halos lumipas ng 4 na oras at nag-uwian ang mga katrabaho ni Riley. Ngunit, nagdesisyon pa rin itong manatili sa loob ng kumpanya upang tapusin ang presentation na pinaghahandaan ng kanilang department. Hay, finally konti na lang matatapos na rin ako sa wakas. Nandito ka pa rin? Talaga bang mag-overtime ka? Opo Sir Zack. Nandito ka pa rin po pala, sir? Oo, katulad mo. Marami pa rin akong kailangang tapusin. At saka, normal na para sa akin ang mag-overtime. Sa sobrang pagiging dedicated ko sa trabaho, napagkakamalan na akong kung ano-ano. Tulad ng sabi nung iba, wala daw akong interest na magpakasal o makipag-date sa mga babae. Katulad ng iniisip mo tungkol sa akin. Pero, sa tingin ko, madami lang talaga akong priority ngayon sa trabaho. Pasensya na kung naistorbo kita. At saka, wala naman akong balak na insultuhin ka o pagtawanan. Sir Zack, okay ka lang ba? Ano bang sinasabi mo dyan? Okay lang po ako, sir. Tsaka patapos na rin po talaga ako dito. Actually, tinatanggal ko lang po yung pagkainip na nararamdaman ko ngayon. Tsaka, masaya akong marinig ulit ang boses mo. I mean, hindi tayo masyadong nakakapag-usap ulit pagkatapos ng huling pag-uusap natin. Oo, 5 days na nga pala. It's nice to talk with you again, Miss Mendez. Hindi ko alam na marunong ka rin palang umiti, sir. Mas gwapo po kayo kapag nakangiti at saka ang cute ng dimple nyo. Sandali lang, nilalandi mo ba ako? Sa mga sinasabi mo parang may interest ka sa akin. Sir, ano bang sinasabi nyo dyan? Bakit naman ako... Imposible ba talagang mahulog ang loob mo sa akin? Ano? Saan naman ang galing ang tanong mo na yan, sir? Wala. Baka nawawala na rin ako sa sarili ko. Kalimutan mo na lang yung sinabi ko. Alis na ako. Okay, sir. Ingat po. Good night. Sabi pa ni Riley. Nang matapos siya sa kanyang trabaho, hindi niya inasahan ang naghihintay sa kanyang lalaki sa labas ng company building. Sir Zack, bakit nandito pa rin po kayo? May hinihintay ka pa ba, sir? Tanong ni Riley nang makita si Zack na nakasandal sa pader. Gusto ko sana kung pwede ka na maimbitahang mag-dinner. Midnight snack na siguro since 12 midnight na. Gusto mo bang kumain kasama ako? Libre ko na. Okay lang po sir. Kung libre mo talaga, bakit hindi? Pero kung okay lang sa'yo, gusto ko sana ako ang mamili kung saan po tayo kakain, sir. Oo naman, okay lang sa akin yun. Kahit saan mo gusto, sasama ako sa'yo. Okay, then tara na po. Makalipas ang halos kalahating oras na biyahe, nakarating na rin ang dalawa sa kanilang destinasyon. Nandito na tayo sa wakas. Okay lang po ba talaga sa'yo na magpunta sa night market? Wala ka bang allergies sa mga street foods? Baka naman hindi mo trip ang mga pagkain dito, sir. No, hindi naman ako mapili pagdating sa mga pagkain. Actually, nakapag-try na rin ako ng mga street food. At saka, masarap naman. Nasubukan ko ng mag-night market sa Thailand, pero dito sa Philippines, ngayon pa lang. At saka sa tingin ko magiging magandang experience to para sa akin.
Wow, medyo nakakatouch yung sinabi mo, sir. Oh, sige. Sisiguraduhin ko na lang na may enjoy mo talaga yung gabing to. Doon tayo sa mga food stall. Tara, sir. Sandali lang. Bakit hinahawakan mo ang kamay ko? Baka po kasi bigla na lang magbagong isip mo. Tara na nga, sir. Eto, gusto mo bang itry itong barbecue, isaw? O, di ba? Sige manang, 20 pieces nga po ng isaw. Ano? 20 pieces agad? Ang dami naman nun. Kaya ba nating ubusin lahat yon? Natin? Sinabi ko bang sa ating dalawa yun, sir? Ako lang ang uubos ng mga yun. Tsaka, ilan ba yung gusto nyong kainin? Pagkalipas ng pananatili nila sa night market ay napagpasya ni Riley at Zach na umuwi na. Sir, thank you po sa paghatid sa akin dito. Tsaka na-enjoy ko talaga yung pagkain kasama mo. At tsaka sir, ibang-iba ka talaga ngayon. Sabi ni Riley habang may bit-bit pang takeout. Salamat, sobrang nag-enjoy rin ako kasama ka ngayon. Sana meron pang next time. Next time? Oo naman sir. Kung kailan nyo gusto, sabihin nyo lang sa akin. Totoo? Kung ganoon, sige. Magkita na lang tayo bukas. Good night, Miss Mendez. Wait, sandali lang. Pwede ba kitang tawaging Riley? Oo naman, sir. Tawagin mo ako kung anong gusto mo. Sige, kita na lang tayo bukas, sir. Good night. Ingat po kayo sa biyahe. Pahabol pang sabi ni Riley. Sandali lang, Riley. Pwede ba kitang matanong? Promise, isang tanong lang. Sige, sir. Ano po ba yun? Ano po bang gusto mong itanong sa akin? Gusto ko lang sanang malaman kung wala kang naaalala sa nangyari sa'yo nung isang taon. Nung Christmas Eve. Nalasing ka rin nung gabi na yun. Teka sir, paano mo nalaman ang tungkol doon? Nandun ka po ba nung gabing yun? Pero hindi pa tayo magkakilala nung time na yun sir. Tsaka... Teka, nung malasing rin ba ako nun? May ginawa rin ba akong kalukuhan sa'yo sir? Kaya siguro mukhang ako ang pinaka-kinaiinisan mong empleyado sa company dahil doon, no? Nako, kung ano mang ginawa ko noon, sana mapatawad mo rin ako. Magsasorry ka na naman kahit hindi mo alam kung anong ginawa mo nung gabing yon. Kalimutan mo na lang. Huwag mo na lang isipin yung sinabi ko. Alis na ako. Kinabukasan, may malaking balita na kumalat sa buong kumpanya ni Zach. Riley, anong nangyari sa mga mata? Mukhang magdamag kang hindi nakatulog Nako, baka kakaisip mo yan kay Sir Zach. Tigilan mo nga ako, Ashley. Bakit ko naman siya iisipin? Wala talaga ako sa mood makipagbiruan. O sige na nga, hindi na kita guguluhin ngayon. Tsaka sa tingin ko, kaya ka nagkakaganyan dahil sa pasabog na News of the Year. Ha? Ano namang pasabog News of the Year yung sinasabi mo? O diba, so naintriga ka din. Wala kang ideya sa bali-balitang kumakalat dito sa company natin. Riley, hindi mo ba alam? Nalilink ang pangalan ni Sir Zach sa isang anak ng tagapagmana na napakayaman. Ang balita ko pa nga, childhood friends daw sila. Mukhang sooner or later, maa-announce na rin ang kanilang wedding. Uy, Riley, para kang naging tuod dyan. Okay ka lang? Walang reaksyon? Matapos marinig ni Riley ang balitang iyon, mas lalo pa siyang hindi makapag-focus sa trabaho. Sir, nandito na po yung mga copy ng documents na kailangan yung i-check. Seryosong sabi ni Riley sabay lapag ng mga dokumento sa lamesa ni Zach. Thank you, Riley. Yung tungkol dun, sir, pwede bang tawagin nyo na lang ulit ako sa apelyido ko? Ang ibig mong sabihin kapag nasa trabaho tayo. Pasensya ka na. No, sir. Gusto ko pong bumalik ulit tayo sa dati. Dapat po hindi tayo maging close sa isa't isa. Sana po maintindihan nyo. Dapat po yung relasyon natin in a professional way lang po. Alis na po ako, sir. Sandali lang. Bakit mo ba sinasabi yan? Tsaka bakit ganyan ang ikinikilos mo? Riley, hindi mo ba talaga ako naririnig? Hindi pa ako tapos makipag-usap. Bitiwan niyo po ako. Nasa corridor tayo ngayon at maraming matang nakatingin sa atin. Ano naman? Bakit may mas pakialam ka pa sa kanila kaysa sa akin? Sa tingin mo, hindi ko alam kung bakit nagkakaganito ka ngayon. We're okay and getting closer last night, 'di ba? Bakit bigla ka nalang nag-iba? Iba yung kinikilos mo. May ginawa ba akong mali o talagang ipinapakita mo lang sa akin ngayon na wala kang nararamdaman para sa akin? Pinaglalaroan mo ba talagang feelings ko? Teka sir, ano bang sinasabi mo? Pinaglalaroan ko yung feelings mo? Talaga ba sir? Hindi ko talaga naiintindihan yung mga sinasabi mo. Tsaka sa totoo lang, ikaw kaya tong kakaiba ang mga kinikilos at sinasabi ngayon. Baka nga sa ating dalawa. Sir, ikaw lang talaga yung nanggugulo sa nararamdaman at isip ko. Ano? Sandali.
Anong ibig mong sabihin? May nararamdaman ka ba? Oo sir, may nararamdaman na ako para sa'yo at ngayon, yung sinabi mo tungkol sa akin yung nangyari nung nakaraang taon, naaalala ko na rin. Hinalikan kita nung lasing ako nung Christmas Eve at nung pangalawang beses nung nalasing ako, naaalala ko yun ng malinaw. Nung hinalikan kita nung gabing yon, hinalikan mo din ako pabalik, diba? Tsaka sinabi mo rin na mahal mo ko. Pero ngayon, parang magpapakasal ka naman sa iba. Kaya nga sa tingin ko, hindi na tama ang maging mas malapit pa tayo sa isa't isa. Hindi na naituloy ni Riley ang sasabihin nang bigla siyang hinalikan ni Zack sa mga labi nito. Sino bang nagsabing magpapakasal ako sa ibang babae? Kung ikakasal man ako, isang babae lang naman ang pipiliin ko at ang babaeng yun ay ikaw. I love you so much, Riley. Pagkatapos nilang halikan ng isa't isa na parang silang dalawa lamang ang tao sa mundo, napatulala ang mga empleyadong nakakita sa kanila. At pagkatapos nun, nagpalakpakan pa ang mga ito. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.